Good morning po mga kapatid sa Panginoon. Our today's devotion is your greatest desire, no? Our scripture reading ay makikita po natin sa Matthew chapter 16 verse 13 to 19 at ang ating pong key verse makikita po natin sa John chapter 6 verse 48 na sinabi po doon ni Jesus, I am the bread of life. Now, kung titingnan po muna natin ang part po ng training po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple is practical application. Kaya makikita po natin si Jesus na lumalakad sa tubig upang ipakita po niya sa mga disciples niya yung kanya pong supernatural abilities, no? Si Jesus din po ay madalas iniiwan po niya mga disciple. Siya po yung umaakit ng bundok at nakikipag-usap po sa kanyang amang nasa langit upang ipakita po niya sa mga disciple ang isang halimbawa ng isang may debosyon sa Panginoon, no? So makikita po natin na si Jesus po ay isa pong magandang example rin po yung kanyang ipinakita nung siya po ay nagpakain ng more than 5,000 people, no? Approximately 7,000 people ayon po sa pag-aaral na pinakain po ng Panginoon Jesus sila sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 maliit na isda. So ipinapakita ni Jesus ang lesson doon na siya po ang tinapay ng buhay. Kaya makikita rin po natin sa Matthew chapter 16 verse 16, sinabi po ni Peter sa Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang mga nakita kay Kristo na ipinakita ni Jesus, and sabi niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, no? So makikita po natin na si Jesus po ang laging ginagawa po niya, inilalapit po niya ang tao sa Diyos sapagkat mahalaga po na ma-realize po natin kung ano po ba yung nais ng Panginoong Hesus, kung bakit po siya naparito dito po sa lupa. Of course, yun po ay iligtas ang sangkatauhan mula po sa kasalanan. That is the primary purpose of the Lord Jesus Christ. At the same time, upang ma-restore ang pag-ibig po ng tao sa Diyos. Kaya nga po, makikita natin na ang isang dakilang utos, ang unang utos sa bawat isa po sa sangkatauhan ay ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, no? So, kung titingnan po natin, yan po ang laging pinapakita ng Diyos, ang ibigin po natin siya. At para matutunan po nating ibigin ng Diyos, ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig sa atin, no? Ang pinakasikat po na verse, John 3:16, about the love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Inibig tayo ng Diyos. Ang patunay po niyan sa Romans 5:8, sabi po ng Bible, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So walang dahilan, walang reason para ako at ikaw ibigin ng Diyos. Pero the very nature of God is to love us, no? God is love, at ang Diyos ay inibig tayo, inibig ka kahit hindi ka karapat-dapat, kahit hindi ako karapat-dapat. So dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, sabi nga ni John, inibig din natin ang Diyos, no? Kaya ang dapat greatest desire natin as a Christian ay ang makilala natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Naunawaan natin yung affection ng Diyos sa buhay po natin. Naniniwala po ako na once yan po ay ating tunay at lubos na maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kondisyon, na hindi tumitigil, na walang sinisino-sino mga kapatid. Naniniwala ko, yan po ang magiging paraan upang tayo po ay makapasok sa presensya ng kabanalan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na our greatest desire, your greatest desire ay ang malaman ang pag-ibig ng Diyos, maintindihan yung pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Yung tayo po ay patuloy nakatago sa lilim po ng pag-ibig ng Diyos bilang mga Kristiyano. Kaya napakahalaga po na lagi nating ma-realize si Jesus na siya po ay lover of mankind. Sabi nga po ng Bible, si Jesus ay naparito hindi po para ikondena ang mundo, kundi sa pamamagitan po niya
ay maligtas po ang sangkatauhan. Siya po'y naparito upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya yun po ay dapat maintindihan natin upang tayo po ay manumbalik yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos. At naniniwala ako pag inibig natin ang Diyos, the rest will follow. Iibigin din po natin ang ating sarili in a positive way at iibigin din po natin yung ating mga kapwa, yung ang neighbor po natin. Yan po ang ikalawang utos, sabi po ng Biblia. So, napakahalaga po, your greatest desire, ang una sa lahat ay ang malaman mo ang pag-ibig ng Diyos at maunawaan mo yung kanyang affection sa iyong buhay. At naniniwala ako yan ang magiging very reason para ibigin mo din ang Diyos sa iyong buhay. Higit sa kahit kanino, higit sa kahit ano paman, na hindi mo papayagan anumang bagay sa buhay na ito o sino mang tao ang siyang mag-dominate ng iyong buhay, mag-control ng iyong buhay, kundi ang papayagan mo ang Diyos na mag-dominate ng iyong buhay dahil siya ang iyong minamahal, siya ang iyong iniibig higit sa kahit kanino paman. Saglit po tayong mag-pray. Lord God, salamat po dahil ang aking greatest desire ay ang malaman po ang inyong pag-ibig, ang inyong affection. At naniniwala po ako itong magiging dahilan upang mas lalo po kitang ibigin sa aking buhay ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Salamat po o Diyos sa inyong pag-ibig na kahit kailan Lord hindi tumitigil, hindi natatapos at hindi po nagsasawa o Diyos. Salamat po dahil kahit hindi ako karapat-dapat ay inibig niyo ako Panginoong Diyos ng walang hanggan. Inibig niyo ako o Diyos ng walang katapusan. Salamat po sa inyong regalo na pag-ibig. Sana o Diyos, bigyan niyo ako ng kalakasan sa pamamagitan ng inyong pag-ibig na ikaw din po ay aking ibigin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.